Sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon sa Tondo, Maynila, may ilan pa rin gumamit ng mga iligal na paputok sa kabila ng paalala ng mga otoridad. Sa Tondo Medical Center, umaabot na sa 6 na po ang isinugod matapos maputukan. May unang balita si Jomer Apresto. Ganyan kasaya sinalubong ng mga taga-Tondo sa Maynila ang bagong taon. Bawat kanto may kanya-kanyang latag para ma-enjoy ang New Year. Tulad sa bahaging ito ng Yuseco Street kung saan napahataw pa sa street ang dalawang senior citizen. Gayun din ang magkakaibigan na yan. At sa kabila ng paalala ng Manila LGU, may ilan pa rin na gumamit ng mga iligal na paputok. Tulad ng crying cow na yan na pinaputok sa open court ng Masangkay. Meron ding malalaking paputok na sinindihan sa iba't ibang bahagi ng kalsada ilang oras bago pa ang salubong sa bagong taon. Sa bahaging ito ng Solis, may kita na binato na lang ng tsinelas ang paputok na yan na hindi nagtuloy. Ang resulta ng pagpapaputok, nabalot ng usok ang Tondo. Bakas din sa mga kalsada ang mga naiwang mga kalat. Ang lalaking ito, sako-sakong balat ng paputok agad ang nawalis pagkatapos ng pagsalubong sa bagong taon. May ilang bahagi naman na sumunod pa rin sa paalala ng lokal na pamahalaan. Tulad sa barangay na ito kung saan namigay ng mga torotot at aginaldo sa mga bata ang ilang opisyal ng Barangay 361. Kasunod ng kasiyahan sa pagsalubong sa bagong taon, dumami ang bilang ng mga pasyenteng naputukan sa Maynila. Sa Tondo Medical Center, kita ang dami ng mga pasyente sa blast case ER. Ilan sa kanila, pawang mga bata na nasa 2 hanggang 4 na taong gulang. Ayon sa mga doktor, umakyat na sa 6 na po ang bilang ng firework-related injuries dito. Mahigit 4 na po ang nadagdag dyan mula sa datos kahapon ng umaga. Mahihigitan na nito ang bilang ng mga kaso noong nakaraang taon na nasa 6 na po lang mula December 21 hanggang January 6, 2025. Ayon pa sa mga doktor, 2 sa mga bagong pasyente ay kailangang tanggalan ng bahagi ng kamay at paa matapos maputukan ng Philbox at King Kong. Nakakita din kami ngayon ng 5 injury sa mata. So may mga naputukan sa mata, natalsikan ng mga pailaw, may mga burns na superficial, tapos meron din sa mukha, din meron sa mga katawan. Ayon pa sa kanila, karamihan sa mga biktima ay tinatawag na passive patient o yung mga nadamay lang sa paputok. Una nang sinabi ng Tondo Med na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga ito hanggang matapos ang unang linggo ng Enero. Sinusubukan pa namin alamin sa Manila LGU ang kabuang bilang ng mga nasugatan ng paputok sa lungsod. Ito ang unang balita. Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.